Papalikas na sanang pamilya mula sa tinitirhang abandonadong pabrika nang mangyari po ang trahedya. Ang report mula kay Julius Segovia. Sa tindi ng hanging dala ng Bagyong Pedring, bumigay ang marupok na pader na ito sa isang abandonadong steel factory sa barangay Mapulang Lupa, Valenzuela City. 4 ang dead on the spot, kabilang ang magkapatid na VJ at V. James de los Santos, pinsang si Ronel Amarga at lolang si Demetilla Naya. Batay sa paunang investigasyon, papalikas na raw sana sila ng madaganan ng pader. Bilang caretaker, nakatira ang pamilya nila sa pabrikang 2 dekada ng abandonado, kasama ng 2 iba pang pamilya. Pahirapan ang pag-aalis ng malalaking tipak ng bato na gumuho sa mga biktima. Kaya namin to ayaw papasukin ng tao, kailangan makagalaw kami na maayos sa loob. At the same time, ayaw namin makita yung kalunos-lunos na nangyari dun sa mga victim. Lahat ng assistance natin for the burial, funeral service, ipoprovide naman po ng ating city government. Wala pang tugon sa insidente ang may-ari ng abandonadong pabrika. Pansamantala nang ipinagbawal ang pagpasok sa lugar dahil sa peligro. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Isang babae naman ang patay matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay sa Caloocan City. Nakaligtas naman ang 3 anak ng biktima na kasama nilang natutulog sa kwarto. Narito ang report ni Haji Rieta. Sa ipinakitang lakas ng Bagyong Pedring, walang panamang tayog ng punong ito sa Deparo, Caloocan. Pero sa pagkabuwal ng puno, dumiretso ito sa bahay na ito at nadagdagan ng 29 na taong gulang na ginang si Maria Concepcion. Patay agad ang biktima. Nakaligtas naman ang 3 niyang anak na noong kasama niyang natutulog sa kwarto. Inayos ko yung kawad ng kuryente sa labas ng bahay namin. Tapos nakita ko na lang nang patumba na yung puno. Tapos tumakbo ako papunta sa kalsada. Tapos pagtakbo ko, bumalik agad ako dito. Tapos sinilip ko yung pamilya ko. Yung 2 anak ko nakalabas. Dito mismo nakahiga si Maria kasama ang kanyang 3 anak habang nagpapahinga nang bigla na lang bumagsak itong malaking punong ito. Sa lakas ng pagbagsak ng punong ito, halos masira na at mawasak na ang kanilang buong bahay. Halos masira rin ang katabing bahay sa pagbagsak ng puno. Para maalis, kinailangan putulin ang katawan nito. Humingi ngayon ng tulong ang mga kaanak ng biktima para sa pagpapalibing. Para sa unang balita, Haji Rieta, reporting. Maraming motorista stranded sa National Highway sa Bulacan dahil sa baha. Dulot pa rin yan ng ulan at dala ng Bagyong Pedring. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, marami nga ang stranded kabilang na nga ang ating news team matapos umabot ang tubig baha dito sa National Highway sa may Bulacan. Igan, mahabang pila ng mga sasakyang di makatawid sa Maharlika Highway sa may barangay Anyatam na nasa boundary ng San Ildefonso at San Miguel ang ating inabutan pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Ang iba nga, Igan, sa gasolinahang ito piniling magpalipas ng magdamag. Isa na rito ang OFW na galing Oman na si Mang Ricky. Nakababalik lang ng bansa bandang 11:00 kagabi. Abot hita lang, Igan, ng baha sa highway pero malakas ang agos. Kaya tanging ang malalaking sasakyan lamang ang nakatatawid. Nagmistulang dagat naman ang mga taniman ng palay dito na nakatakda na sanang anihin sa susunod na linggo. Bandang 9:00 raw kagabi, Igan, nang bigla raw tumaas ang tubig matapos umanong bumigay ang bahagi ng dike ng Bulo Dam dahil sa walang patid na pag-ulan. Sa Bulo Dam, Igan, nanggagaling ang supply ng tubig sa mga irigasyon sa may 20 barangay sa pinakamalaking bayan sa Bulacan na San Miguel. Ito raw ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong katinding pagbaha. Di nga raw nila ito naranasan noong panahong humagupit ang Bagyong Ondoy. Delikado. Dahil kasi kayo na tumawid yung mga sundalo, nare-rescue. Malakas lang Tagalog, mutik na sila sumadchad kayo na. Mutik sila nalaglag sa rampa. Oo, mutik na sila nalaglag sa rampa. Mabuti na lang at naagapan na tumawid. Kaya nga nagtanggal na ako ng sapatos. Baka lakarin ko na lang sa kabila, doon na lang ako sunduin ni Mrs. sa kabila ng baha. O baka masakay ako doon sa mga truck na tumatawid. Igan, sa impormasyong nakarating sa atin, walang kuryente sa malaking bahagi ng San Miguel. Marami rin ang mga residenteng nakulong at nasa bubungan ng kanilang mga bahay ngayon. At sa mga oras nito, Igan, ay napakalakas ng hangin at tuloy-tuloy rin ang pagbuhos ng ulan. Yan ang latest mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Nagulat po live mula sa Bulacan.
Dalawa naman ng sugatan matapos na mabagsakan ng billboard ang tatlong sasakyan sa lungsod ng Makati. Narito ang report ni Steve Dailisa. Naipit yung car niya, ayan o. Hindi kinaya ng bakal na arkong ito sa Buendia Avenue, Makati City ang nag-aalim po yung ihip ng hangin dala ni Pedring. Bumagsak ito sa isang bus, SUV at kotse, pati ang scaffolding na itinatayong gusali na damay. Mabilis na inilabas at pinala sa ospital ang dalawang sakay ng pulang kotse na napuruhan sa pagbagsak. Maswerte namang hindi nagalusan ng driver at mga sakay ng SUV. Lusot sana ako, babanggayin ko na sana yung nasa harap kong kotse kasi nasa likod yung wife ko eh. So kung hindi ko naiabante, malamang sapul na sapul kami. Mapala ding walang nasaktan sa sakay ng bus na tila nagsibing kalso para hindi tuluyang maipit ang iba pang sasakyan. Tulong-tulong na itong mga tauhan ng MMDA, Makati Rescue at maging ng kapulisan para may alis itong bumagsak na arko dito sa may Buendia. Ang kaso nahihirapan sila dahil sa tuwing umihip yung malakas na hangin, nariyan din yung peligro na baka may liparin pang kung anumang bagay. Pati nga itong mismong tarpaulin, kanila na rin inililigpit lalo't tinatangay din ng malakas na hangin. 4 na oras bago tuluyang naalis ang billboard sa kalsada gamit ang acetylene at bolt cutter. Pag-aari raw ng Makati City Government ang bumagsak na arko pero iba raw ang operator ng billboard na siya umanong papanagutin sa pinsala. Kahit anong kapal ng semento, kahit anong tibay ng structure, basta hindi natin ginawa yung mga safety precautions. Isa lang ito sa 3 billboard na pinabagsak ni Pedring sa Metro Manila. Pero wala pa raw mapanagot sa ngayon ng MMDA dahil sa TRO kontra baklas billboard. This is a situation where we're saying that by the court ruling of one judge, we cannot even impose our authority or our powers vested on us by our LGUs and DPWH to even impose on because of safety concerns. Wala pa po tayong penalty impositions for this eh. Ang billboard regulation po natin is still in process. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Samantala, may klase na po sa mga eskwelahan at government offices ngayong araw. Maliban na lamang sa mga lugar na lubos pa ring apektado ng baha at masamang panahon. Kabilang po sa mga wala pa ring pasok sa preschool, elementary at high school ang Malabon, Marikina at Navotas. Gayon din sa ilang barangay sa Valenzuela, kabilang na po ang Pulo, Balangkas, Pasolo, Coloong, Malanday, Tagalag, Isla, Wawang Pulo, Poblasyon, Arkong Bato, Rincon, Mabolo, Bisig, Palasan, Pariang Silo, Villa at Venteriales. Wala rin pong pasok sa Bagong Silangan Elementary School at UP Integrated School sa Quezon City, Sukat at Kupang Elementary School sa Muntinlupa at P. Guevara Elementary School sa Maynila. Nag-anunsyo na rin po ng class suspension sa buong lalawigan ng Bulacan, din sa San Mateo, Rodriguez, Cainta at Antipolas City sa Rizal. Wala na rin pong pasok sa lahat ng antas sa Olongapo City. Kansilado na rin po ang klase sa Adamson University, University of Santo Tomas, Technological Institute of the Philippines, Philippine Christian University sa Taft Avenue po sa Maynila. Suspendido naman ang klase sa De La Salle University, pero hanggang 1:00 lang po ng hapon yan dahil hindi pa lubos na naibabalik ang kuryente sa campus. Sa mga pamantasan naman sa Bulacan, walang pasok sa Centro Escolar University, Malolos, Bulacan, Polytechnic College, Bulacan State University, La Consolacion University at Baliwag University. Kanselado rin ang klase sa Mary de Queen College of Pampanga. Baging sa yung nakatakda po sa ng National Career Assessment Examination o NCAE ngayong araw, suspendido po yan sa lahat ng reyon sa buong Luzon. At yan po ay iniurong ng DepEd sa darating na Biyernes. 28 residente naman na napaulat na nawawala sa Bicol Region, hindi pa rin natatagpuan. Habang nailigtas ng isang mangingisdang 2 araw na pong nawala matapos pumalaot. At mula naman sa Camarines Sur, may live report si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, kung ikukumpara kahapon, mas mabuti na ang lagay ng panahon ngayon dito sa Bicol Region. Pero meron pa rin tayong mga kababayan na hanggang ngayon nananatili pa rin sa mga evacuation center. Bumuti man ang panahon sa buong rehiyon, hindi pa rin ito magandang balita. Hanggang ngayon kasi, 28 pa rin na tao ang nawawala dahil sa bagyong Pedring. Kaya naman puspusan pa rin ang paghahanap sa kanila. Kahapon, isang mangingisda nga na 2 araw nang nawawala ang nasa gitnang rescue team dito sa Bayan ng Bato sa Camarines Sur. Sa tulong na rin ng mga taga-search and rescue wing ng Philippine Air Force at ng BFP dito sa Bato. Kahit inalis ng storm signal dito sa Bicol Region,
Ipinagbabawal pa rin sa mga mangingisda ang pagpapalaot dahil nananatili pa rin ang gale warning. Kahapon, kinumpirma ni RDRRMC Bicol Region Director na si Rafi Alejandro na nabuksan na ang daan ng 3 bayan sa Catanduanes na ilang araw nang na-isolate dahil sa landslide. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin inaayos ang mga lugar. Wala pa rin katiyakan, Connie, kung hanggang kailan mananatili ang mga residente na inilikas nga dahil sa pagtaas nga ng baha sa kani-kanilang mga barangay. Napansin din natin kani-kanina na meron na rin mga estudyante na pumasok na sa kanilang eskwelahan. Pero sa ating pag-iikot kasi kaninang umaga, meron pa rin pong mga eskwelahan na nananatiling lubog pa rin sa baha. Kaya naman, suspindido pa rin ang kanilang mga klase. Sa kabuuan ko ni ayon sa RDRRMC, umabot po sa halos 15,000 ang pamilyang inilikas sa Albay. Dito naman sa Camarines Sur ay umabot na po sa halos 26,000 ang apektadong pamilya. Yan po muna ang latest mula pa rin po dito sa bayan ng Bato sa Camarines Sur. Connie? Maraming salamat, Marisol Abduraman, nag-uulat live mula sa Camarines Sur. Oras na para sa unang chika. Darito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Mister ni Camille Prats sa si Anthony Lansangan inihatid na sa kanyang huling hantungan. Bagamat masakit ang mawala ng asawa, pipilitin daw ni Camille na magpakatatag para sa anak nilang si Nathan. Narito ang report ni Lars Santiago.